Negative 13. Welcome back, Bongbong Marcos. Ito, This alam is mo, minus 13, the lowest in 16 years. Ang pinakamababa was negative 45 ata. Sino yun? Si Gloria. Si GMA. Si GMA. pero ito, Marcos, sisid lang. Kayang-kaya mo yan. Sisid lang na sisid. Hanggang Pero sa... Marlon at Pam, ha? Yung Pulse Asia na negative 15 was net satisfaction on BBM himself. Yes. Bilang isang presidente. Ito, Yes. the whole administration. But, di ba, who is the alter ego of the president? Cabinet This administration. Yeah. But then again, iba yung tao at iba yung sa bureaucracy. Meaning, kasi there are people na is not satisfied with BBM pero satisfied sila sa mga branches of government or LGUs nila. Right? So, iba yun. So, pero ito, halos magkapareho na ang rating ng mismong Pangulo at ng bureaucracia, and not just the bureaucracy, including the other branches of government. Minus 13 at minus 15 na. And that speaks a lot of the dissatisfaction of the Filipino people. Ito ng sumasalamin ito kung anong klaseng gobyerno meron ng isang Bongbong Marcos na dapat nagiging batayan o basyan nila to o eye-opener para mapabago, mag-improve pa sila sa kanilang pamamahala. Ang problema, patuloy yung pag-iba ng focus nila eh. Patuloy yung pag-iba ng prioridad nila, kundi ang prioridad nila ay sikilin, gipitin, kasuhan, ipaaresto, kulang na lang ipapatay yung mga kumakalaban sa kanila. At yung walang humpay nilang pag-iba sa pamilya Duterte. Where sinasalamin yan, Marlon, sinasalamin yan kung si Marcos. Yeah. Si Marcos mismo ang reflection ng negatibong numero na yan. And again, yung nangyaring panggigipit sa mga guarantee letters, kuya, yan ang dahilan bakit negatibo ka. Diba? Yung panggigipit mo sa malayang pagpapahayag ng maraming tao, ayan, bumababa ang rating mo. Yang dapat na tulong para sa tao, ilalapit sa tao, hindi ninyo binibigay, ginagawa ninyong personal, ayan, negative ka. Diba? Yung patuloy na panggigipit mo sa mga tao na aresto dito, aresto doon, yan, reflection yung numerong yan sa panggigipit na meron kang ginagawa. At iba pa. Pero, valid yung lahat ng points mo dyan, Pam, no? Lahat ng mga dahilan na yan. Pero what we do not see, and this is reflected on surveys, no? It's still about the economy. If you go back to the surveys, no, ano yung mga top 5 issues concerning the ordinary Filipino? Top 3 dyan is all about the economy. Number 1, high inflation. Number 2, low wages. Number 3, lack of opportunities. Diba? At we are seeing now, ano yung mga surveys ngayon? 78% of Filipino executives, no, gusto nang mag-migrate. This is not ordinary workforce. Filipino executives, 78% of them want to work abroad. And more than half, or in fact 60 or 70% of ordinary Filipino workers want to migrate because the healthcare system in this country is not working. So meaning it's still about the economy. And what did Marcos do or didn't do to the economy? Wala. At worst, we are now in an economic crisis, Pam, that will probably be one of the worst, no, since his father in the late 80s. Tama ka, Kuyang, binanggit mo yan, tatlong yan. At ang masaklap, matindi na nga yung problema niyan about sa ekonomiya. Matindi pa rin yung issue ng graft and corruption. Matindi ang issue ng graft and corruption, lalong matindi rin yung issue ng kriminalidad. Di ba? Although si Kagawad po sumihirit, bakit daw tayo negative ng negative? Positive naman daw. Si Bongbong Marcos. Yan pa. Isa yan sa nakaka-apekto kung bakit patuloy yung pagbulusok ng ratings ni Bongbong Marcos. Yung pagtanggi niya na magpasailalim sa hair follicle drug test. O Sir Fons, negative.
PBM, mga ordinaryong tao, gustong-gusto nilang makita na magpasailalim sa hair follicle drug test ang Bongbong Marcos para mabigyan tuldok na kung gumagamit ka ba talaga ng ipinagbabawal na gamot o para naman mapatunayan mo sa kapatid mo na si Senadora Amy Marcos na mali ka, sinungaling ka ate dahil hindi ako nagdro-droga. Sa anak na lang sana mangyari yun eh. You step up, di ba? Come forward and say, hindi drug addict tatay ko. Wala naman ding anak na ganun. Ganyan talaga, no? Pag ang tao ay gipit na sa katotohanan, ang gagawin niyan is maghahanap ng distraction, maghahanap ng punching bag, maghahanap ng excuses, at ang ginagawa nila is again to pin it on the Vice President, si Sara Duterte, and hence the impeachment, at hence yung kanilang takeover using intimidation doon sa Senado. So nakikita natin ngayon yan because again, they do not have a credible candidate against the Vice President in 2028. Pero ang much more difficult dito, Marlon at Pam, yung conviction in an impeachment trial against the Vice President, no matter the complexion of the Senate right now, no matter the numbers, it is next to impossible to convict the Vice President at 16 votes. The math still remains. The math is not mathing kay Gerville Luistro when she said and interpreted the law na yung all senators did not say 24 of the... Kaya ka si Luistro kaya ka kaya ka nilalamon ni Attorney Sheila eh. Gaano ka totoo to? Ikaw Gerville, naku, sana ikaw na lang ang tinago ng asawa mo. Diba? Grabe. So, gaano ka totoo ito? Na kinain ng buhay, Sara Duterte's lead counsel reported outguns Gerville Luistro in impeachment pre-trial meet. Kaya siguro mainit ulo ni ni Lorna Kapunan. Itong si Luistro, no, pagka against kay BP Sara, ang bilis lumabas ang bilis magsalita, no? Ang bilis magkomento. Pero hanggang ngayon wala tayong naririnig tungkol sa mga akusasyon sa amo niya, sa boss niya na si Martin Romualdez. Hindi lang si Gerville, lahat na sila, no? Tingnan mo si Adjong. Tama. Pero ito si Luistro, siya yung may pinaka-classic na speech eh. Nasabi niya dahil kay speaker, merong bumaha. dahil kay speaker, di ba? Bumaha ng ayuda. Oh. Bakit? Ang focus mo lang, Vice President Sara Duterte. Kung tunay na anti-corruption kang hinayupa ka, dapat nagsasalita ka laban sa boss mo na si Martin Romualdez. Pero going back to Attorney Sheila season, she is literally a very towering figure. Is a very tall of a woman, Pam. And she has this facial expression and this facial features na para bang talagang kumakain ng buhay. You look at the photos, putang ina hanggang dito lang you look at that. And look at, this is classic. This image will go down to the books of what really an empowered, strong woman should be. At nasa behind enemy lines na sila dyan pa, Marlon. Hindi nila teritoryo yan, hindi nila turf yan, pero tingnan mo yan, tingnan mo ang imahe na yan. It speaks of a million adjectives. Yung kumpiyansa nila, no? Yung kumpiyansa nila, at alam ko punong-puno sila ng punong-puno sila ng pag-asa, at saka punong-puno sila ng paniniwala na itong prosecution na to, kayang-kaya lang lamunin ng buhay. Because again, let's do the math. Make sure 16. you sum up, sabi nila, 22 na lang or 23. Ganun pa rin, 16 pa rin eh. 22, ganun pa rin. Pero, halimbawa, ibababa mo yung conviction. Dapat ibababa mo rin yung non-conviction, yung not guilty. Hindi naman pwede na bumaba yung denominator, yung conviction lang ang... So, bababa siya. From 9, magiging 7 na yan. Halimbawa, pag 12.
Or pag 30 na lang, pag inano nila, kinulong nila yung mga ano. Number 2, tingnan mo yung defense, no? Ano bang ginagamit nila ngayon? Nandyan na si Ace Barbers, andyan na kung sino-sino dyan. Very weak daw yung evidence ng defense team doon sa pre-trial. Wala ba silang alam na yung burden of proof ay nasa mga nag-aakusa at wala sa depensa? Yung depensa lang is to demolish the arguments and the evidence of the prosecution. And right after na lumabas sila during the pre-meet or pre-trial meet basta the other day, no, 2 days ago, ang optics na kaagad nila, ang spin na kaagad nila was that the defense was they were not prepared. Diba? Kinailangan magsalita ng defense folks nila na hindi nga namin alam saan daw nanggagaling si Attorney Powa ba. But then he said na okay naman sila, okay naman yung pangyayari, and look how okay, because ito kuyang medyo yung mas malayo lang na na shot na diyan mo talaga makikita yung towering lead ng isang Attorney Sheila season, no? Nakikita natin diyan. And look at the men behind her. Look at the men. I mean, no offense to the men here, no. Look at the demeanor of the men. Look at how relaxed they are. I mean, Yung ngiti, di ba? Yung ngiti, kaya sabi ko kanina, yung kumpiyansa eh. Ramdam mo sa kanila eh. Yung ba parang naglalakad lang sa park, no? The proverbial saying na, it's a walk on the park. Oh, tingnan mo yung si De Lima. Alam mo yun sa salitang kalsada, kuyang yung may hindi kami mamamalahibo sa inyo. Yung ganun. Ano yun? Hindi kami matatakot sa inyo. Hindi ako, alam mo yun, para kahit konting daga, dadagain kami sa inyo. Matakot. And then on the other hand, meron talagang mga tao na pagkaharap mo, nababalahibuan ka. And yeah. I think Attorney Season Sheila, not just because of her posture, of her height, of her but because Attorney Season is a very seasoned litigation lawyer. Ang trial experience niyan, probably i-combine mo lahat ng 11 prosecutors, lahat ng trial experience nila, whether it's criminal law, family law, admin law, civil law, i-compress mo yung mga legal experience nila compared to Attorney Season, siguro wala sa kalahati. Marlon, Pam? Oo. Di ba siya, lawyer of the year for 5 years sa firm nila? Tama ba? There you go. So, tapos kuya, di ba sabi mo, yung aura nila nakangiti. Alam mo, para lang silang mga executive na naka-lunch break, lalakad papunta sa isang kainan. Hindi, I mean it in a good way, ha? Na ganun sila ka-relax, ganun sila ka-ready, ganun sila, ganun sila natin na-appreciate. It's as simple as that. No? And then they all... Nakikita ko nga yung Pam, nakikita ko nga yung report nila sa isa't isa. Galing kahit pa paano na magkakaiba yung office pinanggalingan nila, di ba? Yeah, and then the all black suit with the black stilettos. Holy shit. Lalong napaka elegante ng nila, and alam mo yun, yung confident nandoon. And look at the boys. Para bang si Attorney Sheila, no? Come on, boys. She's like alam mo yung lioness. Sa pack of lions kasi, yung lalaki doon, no, actually is more of a loner type, hindi nagpapaano yan. It's more of it's the female na nagli-lead sa pack. Parang ganon, no? Unlike sa wolves, no, na yung wolf doon is the male, no. Mas alpha si babae kaysa kay lalaki. Oo. Ganun naman kami talaga, no, pag yung mga babae. Yun din ang pupuntuin ko sana, kuya. Susunod talaga tayo. And look at this photo. This photo is sending us a message kung anong klaseng professional ang defense team ni VP Sara Duterte. Because we saw this na si Attorney Powa naman ang gumawa during the Committee on Justice hearing, no, sa House. Nakita natin yan how Attorney Powa rose from his seat and then approached
De Lima, and then, di ba, lahat kinamayan niya, sila Joel Chua, si Asidre, and look at, matangkad pala talaga siya, no? Matangkad. Tingnan mo si Kapunan. May picture yan na si Kapunan yung kaharap niya naman, yung inaano nila. Ganito lang din si Kapunan dito. Oo. Kasi look at Laila de Lima nakatingala. And look at Zamora. And what's the first name of this representative? Si Zamora. This girl, no? Yung naalala ko lang yung ano niya, yung kapatid niya si kasi Kami. Well, this lady, Representative Zamora, yung pag-look away niya, hindi cute even if nakasmile siya. It's like buying herself some time to regain her confidence because she is next. Imposible namang hindi siya kinamayan ni Attorney Sheila. Or probably napaparating. O probably tapos na siyang kinamayan, turned away, 'di ba? Yung nervous feeling niya, nginiti na lang niya. Yun. Well, of course, our appreciation of the defense team.